Nangarap ka na din ba na makapunta dito sa New Zealand or nagnanais ka na mag-migrate dito sa New Zealand or gusto mo na lumipat sa ibang country na kayang magbigay sa iyo ng peaceful life, ng better opportunity, and better education? Then maybe this video is for you. Katulad ko, way back 4 years ago, nangarap talaga ako na makapunta dito sa New Zealand and talagang sobrang blessed lang ako na yung parents ko, pinush talaga nila na makapunta dito sa New Zealand and magkaroon kami ng better opportunity. Pero kung hindi man nakapunta dito yung magulang ko, I know for sure pipiliin ko pa din yung New Zealand. And here's the reason why. Started, gusto ko lang sana magpasalamat kasi 2,100 plus subscriber na tayo sa YouTube and nag-start ako mag-YouTube way back 3 years ago. Hindi ako continuous na nag-upload pero nandyan pa din kayo, nanonood and sumusuporta. Thank you so much. So I hope na you guys will still support me and mag-upload pa din ako ng madaming videos from now on. Tulad ng nababasa niyo sa title, ibabahagi ko sa inyo kung ano ba yung reason kung bakit pinili namin na manirahan dito sa New Zealand and bakit among all other country like Australia, Canada, US, bakit New Zealand yung pinili. Unang-una na dito is yung merong peaceful life. And hindi lang to para sa akin, naririnig ko din to sa ibang mga Pilipino na nag-migrate dito sa New Zealand. Lagi nilang sinasabi na sobrang peaceful ng life dito. Every Saturday and Sunday, kapag may off ka, madaming lugar na pwede kang mapuntahan, dalhin mo yung family mo, and walang sinasabi nila yung tinatawag natin sa Pilipinas na mga chismosa and chismoso. Kumbaga, meron kang your own space, and dito mo talaga ma-feel na kaya mong gawin lahat ng gusto mong gawin nang walang nanguhusga sa'yo. Kumpara sa other country na nasa US, di ba nakakaranas sila ng mga racism? Dito, merong mga instances na may mga Pilipino din, or hindi lang Pilipino, even other nationality, nakakaranas sila ng racism. Pero ako, sa buong 5 years, never ko naranasan yun. Yung mga tao dito is very friendly, sobrang diverse, and isa din yun sa maganda kasi you learn other cultures and matututunan mo yung different language than from other national. Second is yung trabaho and opportunity. Ito talaga very controversial to and naniniwala ko na madaming opportunity dito sa New Zealand basta wag ka lang maging tamad. Ngayon, yung economy ng New Zealand medyo bumaba, nagkakaroon ng recession, ng redundancy, pero hindi ibig sabihin nun na limited pa din yung trabaho na meron dito. And madami pa ding ways for you to earn money. And totoo yun. Kumpara natin sa Pilipinas na kailangan mo pa na makatapos ng 4 years na course para magkaroon ka ng work sa office or magkaroon ka ng chance na kumita ng maayos or decent salary. Dito, hindi mo ma-feel na kailangan mo pang mag-aral ng 4 years, kailangan mo pa mag-master, kailangan mo pa mag-doctorate para lang kumita ka ng 100,000 in a month. Dito, kung masipag ka, kung madiskarte ka, kayang-kaya mo talagang kumita ng ganon. And isa din yun sa nagustuhan ko na you have unlimited opportunity. But disclaimer, kung nanonood ka, hindi kita ini-encourage na huwag mag-aral. As a Filipino, I was born and raised in the Philippines. Naniniwala pa din ako na importante pa din yung diploma. Kasi that is something that no one can take away from you. And yun talaga yung titulo na meron ka. So, if you have a chance to study, study. Third is yung medical, hospital, and education is free. Yun talaga yung isang bagay na nagustuhan ko dito na kapag nagkasakit ka or ooperahan ka, like me, I had a surgery recently pero wala akong binayaran as in zero. Kung manganak ka, hindi mo na kailangan pumila pa. Diba sa Pilipinas, kailangan mo pa pumila. Pero dito sa New Zealand, once na manganak ka, hindi mo na need magbayad. As long as meron kang right of works, unless na lang is wala kang work visa or wala kang rights to work dito sa New Zealand. Let's say,
visitor visa ka or tourist visa ka lang, syempre, hindi yun libre. So, pero kung nagbabalak ka na to migrate here, to live here, yun yung isang bagay na parang relief sa'yo na whatever happens sa health ng family mo, ng kids mo, is alam mo na hindi ka mamomblema kung saan ka hanap ng pambayad. Kasi pinoprovide dito for free. As long as nagbabayad ka. Fourth is yung pantay na pamumuhay. Para sa akin, ito yung isang bagay na hindi ko naranasan sa Pilipinas. Kasi sa Pilipinas, parang lagi kong nararamdaman na parang ang hirap-hirap namin. Kasi mapipil mo talaga kung sino yung mayaman, kung sino yung mahirap. Pero dito sa New Zealand, hindi mo mapipil yung inequality. Hindi mo mapipil na mahirap ka. Kasi kung ano man yung nakakain ng iba, ng mayayaman, nakakain mo din. Hindi mo napipil yung discrimination. And para sa akin, gusto ko na itira yung family ko sa ganong kind of environment para mas magkaroon sila na, or mamulat sila sa mindset na kahit anong estado mo pa or standard mo pa sa status mo pa sa buhay, hindi mo kailangan na magmataas o hindi mo kailangan na ipagmayabang sa iba kung ano man yung meron ka. So, isa din yun sa nagustuhan ko dito. Like, kung meron silang Mercedes-Benz na car or nakakain sila ng steak, dito kayang-kaya mo din magkaroon ng Mercedes, kayang-kaya mo din kumain ng steak. Depende pa din yun kung paano mo siya pagsusumikap. Yung safety para sa family ko or sa future family ko. Kung hindi nyo man alam, yung population lang ng New Zealand is 4 million. And mababa po talaga yung crime rate dito sa New Zealand. Hindi katulad sa Pilipinas na may nababalitaan ako, nagbabarilan na dyan, nagsasaksakan na dito, or minsan nagpapabaranggayan na. Dito wala. Although merong mga minimal crime or yung mga minor crimes, let's say nagnakaw ng cars, sinira yung windshield ng car, and nagnakaw, ganun. I think kahit saan namang country or kahit saan namang country ka pumunta, may mga ganun naman talagang mga crimes. Pero yung mga murder, may mga instances na murder pero very low lang talaga. And kung ako, magmamigrate ako sa isang country, isa talaga yon sa main priority ko, yung safety ng family ko and especially ng mga future children ko para kahit na naglalakad sila sa daan, hindi ako mamomblema na baka biglang may dadampot sa kanila or biglang may magkikidnap sa kanila. So, isa yun sa nagustuhan ko. I feel more safer here sa New Zealand kumpara sa Pilipinas. Especially now, sa Pilipinas na sobrang dami ng crime. Nag-research ako na mababa yung corruption dito sa New Zealand. Alam nyo ba na by the end of the year, nagkakaroon ng tax refund dito sa New Zealand. And kahit na malaki yung binabayad na tax, or like kahit na nagbabayad ka ng tax, by the end of this year, makakakuha ka ng 30% ng tax refund. So, para sa akin, sobrang ganda nun. Kasi sa Pilipinas, di ba, wala naman tayong tax refund na natatanggap. So, kahit na ang laki ng nagbabayad ka ng tax, alam mo na may napupuntahan yung binabayad. Ito yung pinaka-isa talagang bagay na kinonsider ko and sobra talaga para sa akin na naging reason kung bakit worth it for me to live in New Zealand is yung nature and yung paligid, yung environment, yung surroundings. Sobrang ganda kahit na naglalakad ka lang sa tabi na may maganda kang view na makikita and yung kalinisan talaga. Dito talaga very disciplined yung mga tao na ang linis, wala kang makikitang mga tambak-tambak na basura sa daan. Talagang may mga naglilinis talaga and kahit na yung mga neighbors dito or yung mga resident dito sa New Zealand, they are taught to be discipline pagdating sa mga basura and very eco-friendly sila dito and mindful sila sa health. Kaya nga dito hindi sila nag-a-accept ng mga kung makikita mo sa mga grocery shop na mababa lang yung MSG nila sa
sa pagkain and hindi sila tumatanggap dito ng mga GMO products or yung mga genetic modified na mga seasonings. Hindi yun pwede dito. And yun yung isa din na nagustuhan ko na alam ko na safe for me and for my family then in the future. Yung nature talaga, and nung pagdating ko dito, na-starstruck talaga ako sa nature. Sabi ko, ang ganda talaga kahit na saan ka pumunta, may makikita kang nature, like yung mga sunset, yung mga beach, and yung mga mountains, kung gusto mo mag-hiking, mag-beach. Sobrang daming places dito na pwede mong puntahan. And it's all free. Lahat po sila is free na hindi mo na need gumastos pa ng sobrang laki para lang makakita ng napakagandang view, diba? I think yun yung isang reason sa Pilipinas kung bakit nagkaroon ng discrimination, kasi yung mga tao lang na nakakapunta sa mga nice places sa Pilipinas like Boracay, Palawan are those people who have money, kasi nga ang mahal ng cost para makapunta doon, or may mga bayad, diba, para makapunta ng Boracay. Pero dito, walang ganun, walang bayad. Kahit pa pumunta ka sa pinaka-popular, pinakamaganda na places dito, walang bayad, or hindi mo mapifeel na ang hirap-hirap mo kahit na mahirap ka naman talaga. Yung isa pang tinatanong sa akin is, ano nga ba yung mga challenges na naranasan ko dito sa New Zealand? Kung gusto nyong gumawa ako ng separate video, pwede kayong mag-comment sa baba, and then gagawa ako ng video kung ano ba yung mga challenges and pagsubok na naranasan ko dito na pwedeng maranasan nyo din pag in case na pumunta kayo dito sa New Zealand. So, comment lang kayo sa baba, and then gagawan ko yun ng sa mga nagbabalak na mag-migrate dito sa New Zealand. Worth it ba na lumipat dito? Ang sagot ko is yes. Pero para sa akin, kailangan mo talaga ng lakas ng loob. Kailangan mo na ihanda yung sarili mo sa big changes, sa language differences, sa culture shock. Kailangan maging ready ka. Pero just never give up and keep going, kasi after mo malagpasan yung mga first challenges na yun, dun mo mafe-feel na worth it pa din talagang mag-market dito sa New Zealand. And para sa akin, you also need money, kasi kung gusto mo or balak mo talaga magpa-resident dito sa New Zealand, mahal talaga na yung cost para mag-apply ng residency. Pero sabi ko nga, if you dream of something, kailangan mo talaga siyang pagpaguran and pagtrabahuhan and pag-isipan ng mabuti. Pero based sa experience ko, nagsimula din kami sa ganon, and naniniwala ko na worth it yung pagpunta mo dito. Yun lang guys, thank you so much for watching. I hope meron akong naiambag or meron kayong natutunan dito sa video na to. And remember, yung mga sinabi ko is all based sa experience ko and yung sa naranasan ko. May mga nasabi man ako na hindi tama or iba man sa experience ng ibang tao, then be mindful na every one of us have different experiences. But for me, para sa akin, worth it pa din na lumipat dito sa New Zealand or mag-migrate dito sa New Zealand. So, yun lang guys. Have a good day and mabuhay.